Hey mga Spark, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga bagay na pwede mong gawin para mag-worry ang lalaki na mawala ka sa buhay niya. At kung handa na kayong live, saan po tayo? At muli, be inspired! Ang unang bagay na pwede mong gawin kay Inspired para matakot ang lalaki at mawala ka sa buhay niya is huwag kang matakot at turuan sa leksyon. Yan ang unang sikreto kay Inspired. Bagay na pwede mong gawin para ang lalaki ay talaga namang siguradong mag-worry din na mawala ka sa buhay niya. Alam niyo mga ka-Inspired, napakahalaga ng lalaki ay may takot na mawala ka. Dahil kung ang lalaking yan ay masyadong mayabang sa'yo, di siya takot na mawala ka, hindi siya nakakaramdam ng takot na baka mawala ka, lagi ang magmamataas sa iyo. At malamang sa malamang, kumpiyansa yan na gumawa rin ng mali o masama at mapapalapit siya sa tukso. Kaya Inspired, huwag mong hayaan na ang lalaki hindi takot na mawala ka. Gumawa ka ng paraan upang siya ay hindi masyadong makampante kay Inspired. At talaga naman, kapag lalaki sobra na sa iyo, o kaya naman palagi kang sinasaktan, sabihin natin hindi ka na nagiging maligaya, ay dapat kayong Inspired turuan mo ng leksyon. Hindi pwedeng laging ganyan. Hindi palaging ikaw ang nagtitiis. Hindi palagi ka nagiging martir o nagiging marupok o nagpapakatanga. Dapat mo siyang turuan ng leksyon. Halimbawa, kung kinakailangan makipaghiwalay, kung kinakailangan makipagkulot, kung kinakailangan lumayo o mag-no contact rule muna, ay gawin mo. Huwag mong isipin na yung malulungkot ka, mamimiss mo siya. Nandun na tayo, mangyayari talaga yun. Malulungkot ka, mamimiss mo siya. Pero anong gusto mo? Habang buhay ka niyang ganyan ayaw bang matuto siya? Ayaw bang matuto siya ng leksyon? Ayaw bang magbago siya? Ayaw mo ba ka-Inspired na makita niya ang tunay mong halaga at ingatan ka niya? Ayaw mo ba na matakot siya na mawala ka sa buhay niya? Alam niyo, ka-Inspired, kung gusto mo ng pagbabago, dapat may baguhin ka rin sa sarili mo. May baguhin ka rin sa mga ginagawa mo. Ganyan yan. Huwag kang umasa na magbabago ang resulta kung ang ginagawa mo kahapon ay ginagawa mo pa rin ngayon. Kaya Inspired. Sa mga talaga namang dapat mong tandaan at dapat mong gawin upang ang lalaki talaga namang sure na mag-worry na mawala ka sa buhay niya. Turuan mo siya ng leksyon sa mga panahong masyado na siyang mayabang sa iyo. Turuan mo siya ng leksyon sa mga panahong masyado na siyang mapagmataas sa iyo. At turuan mo siya ng leksyon sa mga panahong palagi kanyang sinasaktan. Nakala mo kung sino siya. Nakala mo ay talaga namang hindi ka na mawawala sa buhay niya. Kaya Inspired, kaya mo yan. Magpalatag ka at magtiwala ka sa proseso. Di ka rin niya matitiis kapag ka nagpakatapang ka. Di ka rin niya matitiis kapag nakita niyang seryoso ka. Di ka rin niya matitiis kay Inspired kapag talaga namang nakita niyang desidido ka na turuan siya ng leksyon. At yun ang gusto niya. Yun ang gusto naming mga kalakihan. Yung merong babaeng tuturuan kami ng leksyon. Parang parang hirap isipin na gusto ng lalaki na mayroong babae na tuturuan siya ng leksyon. Pero alam ko, naniniwala ako. Lahat ng lalaki kailangan ng isang babae. Lahat ng lalaki kailangan ng isang babae na kaya siyang sawayin sa mga maling ginagawa niya. At yun ang mga babaeng mas lalo naming pinapahalagahan. Mga babaeng nagmumulat sa aming mga mata kung anong tama. Bagay na talaga namang dapat mong panindigan upang ang lalaki ay talaga namang matakot na mawala ka. Turuan mo siya ng leksyon sa mga talaga namang bagay na ginagawa niyang mali sa iyo. At kapag sobra na siya, ka-Inspired. Ano ang pwede mong gawin ka-Inspired para sure na mag-worry lalaki na mawala ka sa buhay niya? Huwag hayaan na ikaw palagi ang nagbibigay. Yun ang pangalawa ka-Inspired. Alam nyo mga Inspired, ang problema kasi sa iba, sa sobrang mapagbigay, sobrang generous, sobrang bait, sobrang bait, sobrang sweet, okay naman yun. Wala namang masama sa pagiging mapagbigay at pagiging thoughtful, lalo na nagmamahal ka at gusto mong tumulong, gusto mong mapasaya yung taong mahal mo. Pero di ba't lagi ko rin naman sinasabi sa inyo na lahat ng sobra o lahat ng labis ay hindi na rin maganda. Kaya kay Inspired, umahayaan na masyado siyang ma-spoiled sa mga ginagawa mo, sa mga pinapakita mo, at sa mga pinaparamdam mo, at sa mga pinaparanas mo.
mga bagay na nagdudulot sa kanya ng pagmamataas. Tandaan mo, kapag yan naging masyadong mapagmataas, halos hindi niya na makikita ang value mo, sapagkat bababa ka sa paningin niya, sapagkat magmamataas sa kanyang isipan dahil ikaw mismo ay talaga namang masyado siyang ini-spoiled, talaga namang ka-inspired. Kaya mo na mag-effort din siya sa'yo. Huwag ikaw ang bigay ng bigay. Matuto ka rin tumanggi at huwag kang laging available. Matuto kang manindigan sa kung ano ang tama. Maging matapang ka sa pagtanggis minsan sa kanya. Maging matapang ka na talaga namang hayaan siyang maghintay ka naman, na siya naman ang mag-effort sa'yo. Sanayin siya na siya ay nagbibigay din sa'yo. Sanayin siya na talaga namang siya naman ang nagbibigay ng oras sa'yo. Sanayin siya na siya naman ang nagsosorpresa sa'yo. Sanayin siya na siya naman ang kumikilos para mas maging matatag ang inyong relasyon. Inspired, wag laging ikaw, sapagkat kapag laging ikaw, mauubos ka. Pati ang pag-ibig niya sa'yo, mauubos din. At kapag binago mo yan, talaga makikita niya ang tunay mong halaga. At matatakot siyang mawala ka. Talaga namang hayaan mo siyang mag-invest din sa'yo. Huwag ikaw lagi ang mag-invest sa inyong relasyon, ka-inspired. Pangatlong pwede mong gawin ka-inspired para siya na mag-worry na lalaki at mawala ka sa buhay niya is huwag mo siyang gawing mundo mo. Pangatlo, ka-inspired. Ang problema sa iba, ginagawang mundo ang lalaking mahal nila. Sabihin naman ng iba, ka-inspired, syempre nagmamahal kami. Mahal namin ang asawa namin, mahal namin ang partner namin, ang boyfriend namin. Oo nga, nandun na tayo, wala naman masamang magmahal eh. Pero kung gagawin mo siyang mundo mo, na tipong mapapabayaan mo na yung mga gawain mo, mapapabayaan mo na yung sarili mo, at sobra-sobra na yung binibigay mo, at marami ka na rin nakakalimutan na mas mahalaga din sa buhay mo dahil ginagawa mo siyang mundo mo, lagi ka nakapokus sa kanya, napaka-needy mo, siya gusto mo laging magkausap kayo, magkasama, talaga namang nagiging overthinker ka na dahil lagi ka nakapokus sa kanya. Hindi maganda ka-inspire. Dapat kapag nagmahal ka sapat lang, huwag sobra. Upang ang lalaki ay magkaroon ng pagkakataon, talaga namang ka-inspired, mas mahalin ka pa. Ang problema kasi sa iba, imbis na binibigyan ng pagkakataon yung partner nila na mas makita ang value nila, hindi nangyayari yun sapagkat pinipigilan nila. Inspired, kailan namin pinigilan? Kailan namin pinigilan na talaga namang lalaking mahal namin ay mas lalo kaming mahalin? Sa mga panahon na talaga namang labis-labis ang binibigay mong oras sa kanya. Sa mga panahon na labis-labis ang ginagawa mong effort sa kanya. To the point na talaga namang masyado nang na-spoiled ang utak at puso niya sa iyo. Nakakala mo yun ang tama sapagkat yun ang sabi ng lola mo. Pero mali yun ka-inspired sapagkat ang totoo, sa psychology, ka-inspired subconscious ng isang tao, dapat sapat lang ang pinapakita mo. Dahil kahit gaano pa kabait ang isang tao, lalaki man o babae, kapag sobrang pinapakita mo o hinahabol mo siya, lalaki at lalaki ang ulo niya. Kaya dapat ka-inspired sapat lang. At dapat, huwag mo siyang gawing mundo mo upang ang lalaki ay talaga namang siya rin paminsan-minsan man lang ay habulin ka. At hindi siya kailanman ka-inspired matukso sa iba. At palagi kanyang hanapin. At paminsan-minsan siya naman na maging needy sa'yo. At laging available. At laging magparamdam ng pagmamahal. At maging sweet sa'yo. At maging tapat sa'yo. At matakot na mawala ka, ka-inspired. Ang apat na pwede mong gawin ka-inspired para sure na mag-worry na lalaki na mawala ka is magkaroon ng isang bagay na hindi niya kayang bitawan sa'yo. Pang-apat ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Magkaroon ng isang bagay na hindi niya kayang bitawan sa akin. Oo naman. Bakit ba minsan sa isang relasyon, ang hirap bumitaw? Ang hirap bumitaw, ang hirap kumalas, ang hirap makipaghiwalay, ang hirap lumayo. Dahil meron tayong binavalue sa isang tao. Maraming dahilan, halimbawa, maaaring siya yung nagdudulot sa iyo ng kaligayahan sa buhay mo. Maaaring dahil sa nag-invest ka sa negosyo niya, maaaring inutangan ka niya, maaaring siya yung nakauna sa iyo. O real talk lang. Maaaring siya lang yung pinakilala mo sa pamilya mo at kilala na siya ng buong angkan mo. Maaaring malaki na rin na nagastos mo sa kanya, real talk lang. Maaaring siya lang yung pinaka minahal mo sa lahat. First boyfriend mo, maaaring maraming masasayang alaala na siya lang nakapagbigay sa iyo. Maaaring natuturuan ka niya ng mga maraming bagay, napapayuhan ka niya, gumagana ang loob mo pag siya ang kausap mo. At talaga namang
isa sa mga dahilan kung bakit malakas ang loob mo sapagkat lagi ka niya pinoprotektahan. Diba? O kaya naman siyang nagpapaaral sa'yo. Maraming dahilan. Iba-iba. Kahit ano pa man yan. Diba? O dahil pangarap mo yung lalaking may dimple, tapos nagka-boyfriend ka ng may dimple, di mo, yun yung parang ano mo, pinanghinayaan mo, baka di ka na magka-boyfriend ng may dimple. Halimbawa lang yun. O dahil siya, sa lahat ng boyfriend mo, siya yung pinaka-ducks. Alam nyo na yun. O, diba? Yung iba sa inyo, may mga naging boyfriend na, pero diba? Mga jutes. O, nakatagpo ka ng lalaking ducks. O, ang hirap bitawan kasi baka makatagpo ka ng maliit. O, alam ko, hindi yun yung pinakamahalaga. Pero maring, ito, real talk lang. Iba kasi, isa rin yung binabalyo ng ibang babae yun. Ito, yung iba, maring hindi ikaw, pero yung iba. Hayaan mo sila, respetuhin mo sila. Kanya-kanya naman tayong trip sa buhay. Maring mayaman yung lalaki, kaya hindi mo mahiwalayan. Kaya dapat ka-inspired. Ang boyfriend mo o mister mo, ang partner mo, lalaking mahal mo, ay dapat meron ding pahalagahan sa'yo. Dapat magkaroon ka din ng isang bagay o mas maganda, maraming bagay na talaga namang mahihirapan siyang iwan ka. Bagay na talaga namang meron ka na mahihirapan siyang ipagpalit ka sa iba. Bagay na meron ka talaga namang magdudulot sa kanya ng takot kapag nawala ka. Ka-inspired, ano ba yung mga pwedeng ganyan? Kaya nga dapat kilala mo yung boyfriend mo o partner mo o mister mo, dapat tinatanong-tanong mo siya, ano ba yung gusto mo sa buhay? Ano ba yung gusto mo sa babae? Ano ba yung nagpapasaya sa'yo? Dapat knowledgeable ka. Dapat aware ka. Dapat marami kang idea pagdating sa partner mo, sa mister mo, sa boyfriend mo, kung ano yung gusto niya. At sikapin mong magkaroon ka nun. Papahalagahan niya yun sa'yo. At isa yun sa mga magiging dahilan upang maging high value ka sa mga mata at puso niya. Maging importante ng lubos sa kanya. At matakot siyang mawala ka. Ka-inspired. Ano naman pwede mong gawin ka-inspired para siya na matakot na lalaki na mawala ka sa buhay niya is huwag mong hayaan na malosyang ka. Yun ang palima ka-inspired. Narinig niyo yun? Ka-inspired? Huwag mong hayaang malosyang ka. Nababasa mo yan. Tandaan mo yung tatak mo sa utak mo yan. Huwag mong hayaang malosyang ka. Ano man na mangyari? Palagi kang mag-ayos. Palagi kang mag-self-improve. Palagi kang magpaganda. Magpa-sexy. Alagaan mong kalusugan mo. Alagaan mong katawan mo. Sikapin mong palaging sabihin natin mag-ayos, magpaganda, at improve at upgrade ang sarili mo. Gastusan mo ang sarili mo kahit paminsan-minsan. Paghirapan mo, magpis-ganda ka, papawis ka, kung ano mong paraan para mas maging attractive ka, para mas maging kaakit-akit ka, para mas maging charismatic ka, para mas maging high value ka, at para talagang mas lalong lumakas ang attraction mo pagdating sa lalaking yan. Mas lalong tumindi ang interest niya sa'yo. At to the point na matakot na siyang maagaw ka ng iba o iwan mo siya. Matatakot siyang mawala ka. Unahin mong sarili mo, huwag puro lubos-lubos sa pag-ibig sa kanya. Unahin mo rin paminsan-minsan o talagang mag-focus ka sa self-improvement kaysa puro kalandian lang sa kanya. Huwag puro love life, mag-focus ka sa sarili mo, sa buhay mo, talaga namang mahihirapan siyang iwan ka. Kaya inspired, huwag mong hayaan maging losyang ka kapag kahinayaan mong malosyang ka sa kung ano man dahilan ay malamang sa malamang ay pagpalit ka niya sa iba. Real talk lang kay inspired. Oo, mabait siya, mahal ka niya, pero laging meron tukso sa paligid. At maaaring lahat ng bagay nagbabago kahit ang pag-iisip at ang mindset at ang standard niya. Totoo yan, dapat palagi kayong handa sa buhay na ito. Huwag kayong masyadong ma-attach at masasanay. At huwag kang masyadong kampante sa lahat ng bagay. Lagi mong tatandaan na tuloy-tuloy ang pagbabago araw-araw. Lahat ng bagay ay lilipas. Walang permanente. Kaya naman talaga naman ka-inspired mag-focus ka sa mga bagay na kontrolado mo tulad ng sarili mo. Palagi kang mag-self-improve ka-inspired. Magpaganda, mag-ayos upang siya mismo ay talagang makita yan. Pahalagahan ka niya at matakot siyang mawala ka sa buhay niya ka-inspired. Pangalan na pwede mong gawin ka-inspired upang matakot na lalaki o siya na mag-worry lalaki na mawala ka sa buhay niya is matutong mag-no kapag mali na o sobra na. Hindi pang ka-inspired. Totoo yan dahil kung palagi kang magpapakatangat, lagi kang magiging mahina at marupok at sunod-sunuran sa kanya kahit alam mong mali na o sobra na, nag-i-stay ka pa rin kahit alam mong mali na o sobra na, nagpapaloko ka pa rin kahit alam mong mali na o sobra na,
Tingin mo, makikita niya ang tunay mong halaga? At kung di niya makikita ang tunay mong halaga, bababa ang value mo. Magiging kampante siya. Tingin mo, matatakot siyang mawala ka? Baka basura na ang tingin niya sa'yo. Ito ka lang. Kaya, huwag mong hayaan na maging ganyan ang tingin niya sa'yo. Kapag alam mong mali na yung ginagawa niya sa'yo, sobrang na yung ginagawa niya sa'yo, tuto ka ka-inspired na lumaban. Paglaban mo ang karapatan mo, ipaglaban mo kung anong tama, ipaglaban mo ka-inspired ang pag-ibig mo sa kanya. Sa paraan na yan, pinaglalaban mo ang inyong relasyon. Bakit? Dahil gusto ng lalaki na sinasaway siya. Sa totoo lang, ang problema, sabi ng iba, ka-inspired, mali ka, ayaw ng mga lalaki na sinasaway sila. Yun ang akala nyo. Ang problema kasi kung bakit nagagalit ang mga kalalakihan kapag sinasaway nyo, eh sobra-sobra ka kasi magsalita. Sobra-sobra ka magbunganga. At mali-mali rin yung mga dinalabas ng bibig mo. Kung tama yan at sapat lang, tatanggapin niya yun, maniwala ka. Ang problema sa inyo, tuloy-tuloy. Bunganga. Pagsabihan mo siya ng malumanay, o kung di mo pigilan, medyo lalakas boses mo, pero wag naman tuloy-tuloy masyado, wag naman yung mahabang salita, maraming dada. At dapat yung mga lalabas sa bibig mo ay dapat may limitasyon. Hindi yung sobrang masasaktan mo siya ng sobra o tatapakan mo yung pagkalalaki niya. Huwag ganun. Marunong kayo dapat magbalanse sa kung paano ka makipag-usap sa lalaki at kung paano mo siya pagalitan at kung paano mo siya sawayin at kung paano mo siya itama sa mga pagkakamali niya sa pamamagitan ng iyong mga payo. Kahit na babae ka, makikinig sa iyo yan. Basta wag mo lang ituliro ang tenga niya sa kaingayan mo. Dapat sapat lang kung magpaliwanag ka at mga tuwiran ka. Huwag sobra na to the point na talaga namang mabibingin na siya sa ingay mo. Naiintindihan niyo ba ako? Kaya ka-inspired. Ganyan yan. Gusto ng lalaki yung nakakarinig siya sa'yo na pagsabihan ka niya. Kasi, di ba, siya sasaway sa kanya. Saka makikinig sa'yo, mahal ka niya. Di ba? Mahal ka niyan. Makikinig sa'yo yan. Huwag lang sobrang aanuhin mo siya. Sobrang salita. Konting salita. At huwag masyadong parang nakakainis sa salita. Malumanay pa rin. Sabi nga nila, walang naayos sa maayos sa pagkit. Walang problemang hindi naayos sa maayos sa pagkakipag-usap. Sa mga sikreto, huwag mong hayaang ginaganyan ka. Pag mali, pag sobra na, matuto kang mag-no, matuto kang lumayo at lumaban. Basta na sa katwiran at sa makatwirang paraan ay kausapin mo siya ng maayos, sawayin mo siya sa maayos at wag sosobra upang makinig siya sa iyo at talagang matakot siyang mawala ka. Dahil sa bagay na yun, papahalagahan ka niya. Dahil ang totoo, gusto namin yon. Yung partner namin na nagpapakita ng concern at pagmamahal sa amin, ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat sa pagtapos ng vlog ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, ensure na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao sa mga hindi pa po nakasubscribe. And Max-Part, click na po yung subscribe. Click na rin po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload, makita nyo. Sa mga gustong magpa-coaching o magpa-advise, pakimess lang po ako sa Facebook ay may profile picture ko at pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa inyo pag-usapan yung problema sa pag-ibig in a relationship. Maraming salamat mga Smart. Mag-iingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!